Huwag kayong matakot munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa pagdiriwang itong banal na misa at naway sa ating patuloy na pagtitipon ay tayo ay patuloy na pagpalain at ingatan ng Panginoong Diyos sa mga gawang ito. At sa ating banal na Ebanghelyo ay ini-emphasize sa Ebanghelyo ni San Lucas kung ano ba yung i-prioritize sa buhay natin mga tao. Ipinakahayag dito yung prioritizing spiritual treasure over than material possession. Ibig sabihin, mas bibigyan natin ng pagpapahalaga at unahin natin bilang mga mananampalataya ang spiritual na aspeto natin kaysa mga pananaliang posisyon sa sanlibutan ito. Material position. Dahil kung ating titingnan sa ating, siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman kung ano yung nangyayari sa ating bayan ay napakagulo. Daming debate at daming mga problema ang kinakaharap. Dahil sa pag-aasam ng posisyon. Dahil alam natin pag nasa posisyon ay nasa makapangyarihan. Pero sa ating banal na Ebanghelyo sa umaga ito ay binigyang pagpapahalaga ng ating banal na Ebanghelyo na dapat i-prioritize natin yung spiritual na aspeto sa buhay nating mga tao. At may tatlong punto ang gustong ipahayag at ipaabot sa bawat mananampalataya ang ating banal na Ebanghelyo sa umaga ito. Una, yung faith, pananampalataya. Pangalawa, yung generosity, mapagiging mapagbigay. Ang pangatlo ay yung readiness o laging handa. Una, pananampalataya. Sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, ito'y tungkol sa pagkikipagtipan ni Yahweh kay Abraham. Ang claim ni Abraham, Yahweh, Panginoon, wala namang magmamana, ba't nabubuhay pa kami, ay wala namang magmamana sa mga ari-arian na kung anong meron kami ngayon. Meron namang magmana, pero isang alipin. Pero sabi ni Yahweh kay Abraham, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, kundi nagmula sa iyong katawan. Tumingala ka sa langit at tignan mo kung gaano karami ang bituin sa kalangitan. Hindi mo ito mabibilang. Yun ang sabi ni Yahweh. Ito yung pangako ni Yahweh kay Abraham. Dahil si Abraham at si Sarah ay kung ating basahin yung kanilang pagsasama ay si Abraham at si Sarah ay mga matanda na. Si Abraham ay matanda na, samantalang si Sarah ay isang taon. Wala silang kakayanang magkaroon ng anak. Pero dahil sa pananampalataya, dahil sa pananalig ni Abraham, sa ipinangako ng Diyos sa kanya, ang lahat ay naisakatuparan. Nagkakaroon sila ng anak na nagangalang Isaac. Ito yung naging tagapagmana ng ari-arian ni Abraham at ni Sarah. Kaya sa buhay natin, bigyan natin ng pagpapahalaga yung ating pananampalataya sa Diyos. Bigyan natin ng tingin yung ating pananalig sa Diyos. Huwag lamang tayo lumapit na kung saan kung tayo nahihirapan. Huwag lamang natin tayo tumulog sa Panginoon kung tayo ay may mga hinanaing o problema na nararanasan. Kinakailangan sa hirap at ginhawa, tayo, ang ating pananalig sa Diyos ay laging nakaugat at nakaugnay sa Kanya. Dahil si Abraham ay sa kabila ng kanyang pangamba, sa kabila ng kanyang hinanaing,
sa harapan ni Yahweh ay hindi nawawala sa kanya ang pananampalataya. Ganon din sa ating banal na ebanghelyo. Ganon din sa una ay pangalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Hebreo. Diba? Pinupoint out sa sulat sa mga taga-Hebreo yung mga bagay na hindi nakikita. Nagbigyan pagpapahalaga yung mga bagay na hindi nakikita dahil ang mga bagay na hindi nakikita ito ay eternal. Ibig sabihin, walang hanggan. Kaya sana sa buhay natin, mas suriin at mas bigyan natin ng pagpapahalaga yung tinatawag nating pananampalataya. Kaya minsan tayo ay nanghihina dahil humihina yung ating pananampalataya. Diba? Minsan nawawalan tayo ng gana. Ano na ba itong buhay na ito? Puro na lamang hirap. Puro na lamang problema. Problema sa asawa. Problema sa katipan. Sino ba nga ng problema sa asawa dito? Taas ang kamay. Ha? Nagasapo? Nagainom? Yung iba ay maraming problema. Pero ang dapat number 1 natin sa data ay ang manalig sa Diyos. Huwag sumuko. Patuloy nakakapit sa Panginoon. Ito yung pino-point out din ng ating banal na ebanghelyo. Faith. Suriin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, yung generosity. Yung pagiging mapagbigay. Sinasabi sa ating banal na ebanghelyo na ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ibigay ninyo sa mga dukha. Pero kung ating titingnan sa literal na aspeto sa buhay nating mga tao ay mahirap. Bakit mahirap? Nagpakapagod tayo sa buhay na ito para umasinso sa buhay. Diba? Nag-aral, nagsipag, para makaahon sa kahirapan. Pero binabanggit sa ating banal na ebanghelyo na ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamigay ninyo sa mga dukha. Mahirap kung ating titingnan in literal form. Pero kung ating titingnan sa mas malalim pang pangunawa, ano ba yung pwede nating maibigay? Maraming mga bagay tayong pwedeng maibahagi sa ating kapwa. Na matatawag natin na yung pagiging generous. Diba? Ano yung mga bagay na yun? Pwede tayo makapagbigay ng payo sa mga nangangailangan. Pwede tayong mag-abot ng tulong dahil sa ating pagsusumikap, pinagpala tayo ng Diyos at naway ang pagpapala ito'y magiging laluyan tayo para tumulong sa iba. Diba? Hindi na yung literal na ipagbili natin lahat ng ating ari-arian. Paano tayo naman? Tayo naman ang maghingi, tayo naman ang maghirap. Pero samantalahin natin sa buhay na ito na tayo pinagpala ng Diyos upang magiging daluyan ng kanyang pagpapala sa mga taong nangangailangan. Material man at sa emosyonal o sa pagpapayo ng iba. Dahil maraming aspeto, huwag lamang sana tayo mag-focus sa isang aspeto kung paano tayo magbigay. Maraming bagay at maraming pamamaraan natin na may paabot natin yung pagiging generosity natin. Yung pagiging mapagbigay natin. At ang pangatlo ay yung pagiging handa. Readiness. Paano ba natin inihanda ang ating mga sarili sa buhay natin ito? Inihanda ba natin ang ating mga sarili doon sa kabilang buhay? O tayo ba inihanda lamang natin yung ating mga sarili sa buhay natin ito na ito'y temporal? Kadalasan tayo ay nag-i-invest. Diba? Sino ba yung nag-i-invest dito? May nag-i-invest ba dito? Halos siguro lahat nag-i-invest dito, ano? Lahat ba nag-i-invest? Ha? Hindi ako maniniwala kasi kamay daw kung sinong yung hindi mga nag-invest.
mga nag-invest na asang kamay? Hindi ko maintindihan. Isa lang yung nag-invest, wala yung hindi nag-invest. Pero alam ko halos lahat dito ay nag-invest. Nakahulog kayo ng guard ay. Ano? Nakahulog kayo sa guard bank, kaya alam ko nag-invest kayo, hindi lamang guard bank, pati ASA Philippines. Huwag kayo umasa. Dubli-dubli mo na yung investment niyo ay. Di ba? Lagi natin pakatandaan na ito'y temporal lamang. Ibig sabihin, ito'y panandalian lamang. Pero ang gusto ng ating banal na Ebanghelyo, ang gusto ng Diyos na ipinapakaya sa Ebanghelyo ni San Lucas ay yung investment natin sa langit. Dahil walang magnanakaw o hintang na makapagkumakuha nito. Dahil kung nasaan ang ating kayamanan, naroon din ang ating mga puso. Yan ay sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas. Pero kinakailangan tayo mag-invest, hindi lamang dito sa lupa, kundi para din sa langit. Dahil dito ay ito yung buhay ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Diba napakaganda yung paano ba kani pag-invest para magkamit ng buhay na walang hanggan? Diba yung patuloy na pagtulong natin sa ating kapwa? Sa patuloy natin ng paggawa ng kabutihan, sa patuloy natin ng pagtupad sa kalooban ng ating Panginoon. Ano ba yung kalooban ng ating Panginoon? Kung ating balikan sa aklat ng Genesis o sa aklat ng Exodo, yung pagkikipagtipan ni Yahweh kay Moses doon sa bundok Sinai, may 10 utos na ipinagkaloob ni Yahweh sa mga Israelita. Pero nung dumating si Jesus sa bagong tipan, ang 10 utos ay ginawa na lamang na 2 dakilang utos. Ano yung 2 dakilang utos? Ibigin mo ang iyong Panginoon ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong kaluluwa. At ang pangalawa ay tulad ng una, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ito ba ay sa katuparan? Ito ba ay tinupad natin? Iniibig ba ninyo ang inyong kapwa? Iniibig ba ninyo ang Diyos? Parang mahina. Iniibig ba ninyo ang Diyos? Iniibig ba ninyo ang inyong kapwa? Totoo. Yung inyong mga kaaway, iniibig ba ninyo? Doon tayo nagka-problema, Father. Bakit yung kaaway ninyo, hindi ba ninyo kapwa? O bakit hindi ninyo iniibig yung inyong mga kaaway? Ha? Kaiba? Doon tayo nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Paano tayo makapag-invest sa buhay na walang hanggan? Paano tayo makapag-impok ng kayamanan sa langit na kung saan ang ating pagmamahal ay merong pinipili? Yung kaaway pala natin, hindi natin kapwa. Subukan na niyo magpangayos. Sino ba yung may hindi kasundo dito na tauna ang nakalipas hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakahukon? Dahil sa utang. Oh. Sino ba yung nangungutang sa inyo na hanggang ngayon ay dekada ng nakalipas ay hindi pa rin nagabayan? Ha? Huwag mo nang singilin, di ba? Hindi ka naman problema. Oh, Father, di ako naman mawalan. Diba? Subukan mong makipagkasundo sa iyong mga kaaway. Subukan mong makipag-usap sa mga tao na kung saan malayo pa lamang ay umiiwas ka na. Ano yung pakiramdam? Di ba yung pakiramdam ay yung para palang napubudulutan ka ng tinik sa iyong dibdib? Yung pagtutulog mo na ikaw ay hindi makatulog ng nakatihaya? Subukan mong makipag-ayos sa iyong kapwa. Di ba, mararanasan mo yung ginhawa sa buhay nito. Dahil minsan, kaya tayo ay nanghihina, lalong-lalo na yung ating pananampalataya, at minsan, hindi tayo nakapagbigay sa ating kapwa dahil tayo nadadala.
dahil hindi tayo nakapag-move on. Hindi tayo nakipag-ayos sa ating kapwa. Hanggat sa ngayon ay merong namumuot sa ating mga puso na galit. Pero kung alisin natin yung galit at patuloy tayong tumupad sa kalooban ng Diyos na ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas, at ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, ay napakagaan ng buhay. Dahil hindi natin masasabi na inilibig natin ang Diyos ng buo nating pagkatao kung merong namumuong puot, inggit at galit sa iyong puso. Kasi sinasabi nga sa ibang ebanghelyo, kung ano yung ginagawa mo sa iyong kapwa, yun din ang ginagawa mo sa akin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na minamahal, pinaglilingkuran mo ang Diyos na ikaw ay nagagalit sa iyong kapwa. Kaya sana sa ating dito ngayon, sa ating pagtitipon, ay naway bigyan natin ng pagpapahalaga yung paghahanda natin sa ating mga sarili, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay sa kabilang buhay. Dahil darating ang anak ng tao, sinasabi sa ating banal na ebanghelyo, darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan, sa oras na hindi natin inaasahan. Diba? Walang mawawala kung tayo'y laging handa. Pero maraming mawawala kung tayo'y nagiging pabaya. Kaya sana sa ating dito ngayon, sa pagpahayag ng ating banal na ebanghelyo, ito na ay magiging kaliwanagan sa bawat isa sa atin, na ang buhay na ito hindi lamang pala tungkol sa buhay na narito sa kasalukuyan nating buhay. Na ang buhay natin pala ay ito'y patungkol sa kabilang buhay. Dahil may pangako ang Diyos na ang lahat ng nadatnan niyang handa at magbukas ng pinto sa kanyang muling pagbabalik ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Padudulugin niya sa hapag at ipaghanda niya ang mga aliping handa. At lagi natin pakatandaan, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi na tulad ng isang sanggol na nasa isang sagsaban. Hindi na tulad ng Pasko. Kundi ang pagbabalik ng ating Panginoon ay isang panahon ng paghuhukom. Hihiwalayin niya na ang mga mabubuti at ang mga masasama. At alam ko naman na ang lahat ng narito ngayon ay gustong mapapabilang sa mga mabubuti. Kaya simulan na natin ngayon, ihanda natin ang ating mga sarili. Tukdin natin ang kalooban ng Diyos. Ibigin mo ang iyong Panginoon ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Huwag kayong matakot, munting kawan. Yun ang sabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Dahil ipagkakaloob sa inyo ang buhay na walang hanggan. Kaya sana sa lahat ng narito ngayon, ang banal na ebanghelyo ay pinapahayag ay ito'y naway magiging encouragement sa bawat isa sa atin. Na sa patuloy na pagsusumikap, naway lagi natin pakatandaan na patuloy din tayo maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Bilang paghahanda sa buhay na walang hanggan. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating nasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos ang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi ilikha sa isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating
kaligtasan ay nanaak siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Mariambirin at naging tao. Ipinato sa krus ang alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. At muling darating ng maluwalhati upang hukuman ang mabuhay at mapatay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay na nagbubukas sa amin. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay na manamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Tayo ngayon dadako sa pagkukomisyon ng tatlong gustong magiging sakristan. Tinatawagan ko po sina Wally Sito, Giselle at Aluna dito sa harapan. Kayo ba'y handang tumulong sa mga gawain ng simbahang ito? Kayong mga gustong magiging bagong sakristan, handa ba kayong tumulong sa mga gawain ng simbahang ito? Handa ba ninyong tupin ang alituntunin sa parokyang ito? Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, idinagulog po namin ang mga batang ito na kung saan gustong maging lingkod sa iyong kapag, na naway patuloy mo silang patnubayan, ingatan, palakasin ang kanilang pananampalataya upang sila ay makapaglingkod sa iyo. Patuloy mo rin na paliwanagin at pag-alabin ang kanilang mga puso upang sa pamamagitan ng kanilang patuloy na paggawa ng kabutihan ay may padamanawa nila ang kanilang tunay at tapat na paglilingkod sa iyo. Naway ang mga batang ito ay gamitin mong instrumento upang maging daluyan sila ng iyong pagbabalat biyaya, at naway sa kanilang patuloy na paglilingkod ay maging inspirasyon naman sila ng iba na may iaalay ang kanilang buhay sa iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa iyong dambana. Nawa o Diyos, ang mga batang ito ay puspusin at basbasan mo sila sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Basbasan mo, Panginoong Diyos, ang mga kasuotan ito, ang mga sutanan ito, at naway ang lahat ng gagamit ito ay patuloy sila maglingkod, at naway sa pamamagitan nila ay maipahayag nila ang kanilang tunay at tapat na paglilingkod sa Diyos at pinulingkod sa bayan. Basbasan mo, Diyos, ang mga sutanan ito, at naway ingatan mo ang lahat ng mga gagamit ito. Ang lahat ito ay sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon. Amen. Tinatawagan ko po magsuot sa sutana ni Wally
5. Tinatawagan ko po ang magsuot ng sutana ni Giselle Rosos. Tinatawagan ko po ang sponsor magsusuot ng sutana ni Aluna Reyes. Mga kapatid, nandito po sina Wally, Giselle at Aluna na handang maglingkod sa Panginoon at ipinakilala ko rin po sa inyo ang tatlong bagong sakristan. Palakpakan po natin ito. Isa po ang naging altar server. May kulang pa po sa kanila. Yung crucifix, baka may gustong mag-sponsor ng crucifix. Yung cross dito sa kanilang linya.
Baka meron kayong may available dyan sa inyo. Ako po yung nakikiusap. Naway mga patawag dito yung mga sponsor po natin sila ng Crucifix. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Heso Cristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin pong ulitin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, makadiyos na kamahalan, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya, amang nasa langit, ang lahat ng mga obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Corlares, ang aming obispo Diocesano na si Right Reverend Arnold Damayo, ang aming pari na si Reverend Father Randy Matos, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mabanal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katanungan at maisakatuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalahis na biyaya, lalong-lalo na sa Second Sunday Mass sponsor sa linggong ito na sina Canuto Rianzares, Joel Ricanya, Michael Medina, Chupilo Perlas, Perito Perlas, Agripino Labosta, Romel Celda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Norvin Magara, Albert Opis, Cutimo Frias, ganon din kina Freddy Pastrana, Felix Morales, Roel Saludes, Richard Magsano, Dionisio Candelaria, at Wilma Manik, at sa kanilang buong mga pamilya. Sama din po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Brandon James Hisona, Agapita Timora, Dina de los Santos, Leticia Villavicencio, Noeme Ricanya, Jenny Rianzares, Lord Grand White Magara, Gabriel Candelaria, Rogelyn Castillo, at Reabel Candelaria, at sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglikuran ka ng katapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob
Nabigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali. May kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylene Villavicencio, Rude Saludes at Father Edwin Lonto. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kailangan. Inaalaala namin sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay, lalong-lalo na si Juana Ricanya, na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagdalaw mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kanilang biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila ay makarating nawa sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alam-alam sa kanya na laging nabubuhay, upang magitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo itinagalan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa dikis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magpatiyan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang na rapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at kumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pag-aalala. Itaas mo natin ang ating mga alay at tayo tuwing nanalangin. Mawawang Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay.
Sa iyong kasaganahan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong mga mapagkakabang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo. Itong mga sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay walang hanggang Diyos. Pinatubo mo ang butil at malaray na ginawa namin ng tinapay na ito. Niaalay namin ito sa iyo, upang sa amin maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo po na kami ng natatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak o kapangyarihang Diyos. Tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway aming maging inuming espiritual, upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Sa pagpatuloy po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, ang lahat ay pinialay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat para sa lahat ng biyaya, lalo na ang biyaya ng buhay. Na ngayon sa ating pagtitipon sa pagsagawa po natin ng banal na misa, naway ang ating mga panalangin na inihain natin sa ating Panginoong Diyos ay ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Ganun din po ang banal na misa ito, inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon nagdiriwang ng kanilang mga karawan, lalo na kina Brandon James Husona, Agapita Temora, Dina de los Santos, Leticia Villavicencio, Noemi Recania, Jenlerian Sares, Lord Ben Dwight Macara, Gabriel Candelaria, Rogelyn Castillo, at din po kay Ria Bel Candelaria, na naway patuloy nawa kayo pagkalooban ng maraming panawang kaarawan sa inyong buhay. Ganun din po, ang banal na misa nito ay inialay po natin ito para sa mga sponsor sa umaga nito. Ang Second Sunday Mass sponsor na naway patuloy nawang kasagalain ng inyong pamumuhay. Ganun din po, tulungan din po natin sa mga pamamagitan ng ating mga nagkakaisang panalangin, ang ating mga kapatid na may mga karamdaman na naway pagalingin sila ng ating Panginoong Diyos at ipagkaloob sa kanilang malakas na pangatawan. Lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Salutes, at yun din po si Father Edwin Luto. At sa banal na misa din po ito ay patuloy din po natin idulog sa Panginoong Diyos ang ating mga kapatid na sumakabilang buhay na naway ipagkaloob sa kanilang katahimikan para sa kanilang mga kaluluwa, lalo na ang kaluluwa ni Juana Recania at ang kaluluwa ni Belen Recto. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain na malapat sa Diyos amang makapangyarihan. Ang gabi nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabuburi at ikaluluwalhati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng buwan niya ang iglesia. Ang kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya, at ang Kanyang pagkamatuwid sasalit sa aling langit.
O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya kasama ng mga anghel at mga anghel at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kaluwalhatian. Laging nagpupuwi sa iyo at nagsasabi, lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan ng mga makalaan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Yesu Cristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at dinaknahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulitas kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkanulat, ay kumuha siya ng inaway. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ang katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang talas. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling buhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga Panginoon namang magkalangit, ginaganap namin ang iyong mga panglingkod na palahalan iniutos ng iyong anak sa
aming pagbulikas sa kanyang pinagpalang pagpakasakit ng halagang kamatayan, sa kanyang mga pangyarihang pagkabuhay na muli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan, at kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa iyo makalangit na altar itong aming hanging papuri at pasasalamat. Butihin Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Yesu Kristo. Ang lahat nawa na natanggap ng banal na kanyang ito ay makuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin ito aming tungkulin paglilingkod. Magsiluhod Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At tulad ng itinuro sa atin ang ating tagapagligtas na sa Yesu Kristo, tayo'y manalangin. Maghawak-hawak po tayo ng ating mga kamay at sabay-sabay ng ating kasalita ang manalangin. Panginoon, ay sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa ligaya. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Kristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos,
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, karagaling sa kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, karagaling sa kasalanan sa libutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tumutulog kami sa iyong mapagmawang Panginoon. Na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkakamali, kundi sa iyong maraming kaligayahan. Hindi kami dapat na mamulong o mamulong sa ilang iba, subalit ikaw sa iyo ang pagkakamali. Ipagkaloob mo sa amin kung ngayon galing Panginoon, na aming tagapin na katawan ng iyong mahal na anak na si Yesu Cristo, at hindi ng kanyang dugo, upang kami na pinalalawa sa amin ng bago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may kasasalanan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinabang.